Praise God. Pinagpalang hapon po sa lahat ng mga nanonood online. Rhythms of Grace na po. Alas 5 po ng hapon tayo ngayon at pinagpala kayo ng lubos. Pinagpala din kaming lahat. At ngayong hapon, tayo sama-samang sumamba sa nag-iisang Diyos. Tayo lubos na pinagpala. At sa Diyos, kailanman walang imposible. Amen. Amen. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Kung ika'y pagod at naguguluhan, ang iyong kalooban ay pinanghinaan. Huwag kang mawalan ng pananampalataya. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong pag-aalala. Kahit di mo makita ang liwanag sa daan, tiwala lang sa kanyang kapangyarihan. Sa Diyos walang imposible, lahat ay pwede mangyari. Hindi man umayon ang lahat ng hangarin, may plano ang Diyos na mas makabubuti. Sa Diyos walang imposible. Kung ang buhay mo'y puno ng pagsubok at ang isip mo'y puno ng pangamba, manalig ka sa Diyos na tapat at mawain. Sa kanyang pag-ibig, ang takot mo ay papawiin. Huwag kang mangamba, may Diyos na makapangyarihan. Lahat ng bagay ay kanyang pinamamahalan. Hindi man umayon sa iyong inaasahan, magtiwala ka na, magtiwala ka na. Sa Diyos walang imposible, lahat ay pwede mangyari. Hindi man umayon ang lahat ng hangarin, may plano ang Diyos na mas makabubuti. Sa Diyos walang imposible, lahat ay pwede mangyari. Hindi man umayon ang lahat ng hangarin, may plano ang Diyos na mas makabubuti para sa atin. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Amen. Araw-araw, tunay ngang walang imposible sa iyo, O Diyos. Araw-araw mo kaming sinasamahan. Kaya't no naman ang panahon at sitwasyon, ikaw at ikaw pa rin ang aming pupurihin. Amen. Sumigaw! I don't
taon, O Diyos. Salamat sa patuloy na daloy ng iyong grasya. Amen. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Ano man, Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wow, 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 ikaw at ikaw pa rin. Wow, wow, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Mula sa Philippians 4:19, lahat ng kailangan natin ay natutupad kay Kristo. Kaya siya ang kabuuan ng ating pangangailangan. And as we sing, let this be our grateful declaration. Jesus, your grace is enough, and you are enough for us. Amen. Let us sing, Christ is enough. Yes, Lord. Yes. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. We give you the highest praise, O Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Pinagpala po tayong lahat as we are worshiping the Lord earlier. I know, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. He is in you. We are so blessed to have you joining us in worship. Nasaan man kayo, you're blessed. At alam nyo ba, mga kapatid, na napakaganda na laging nating maunawaan na ang pagbibigay po is a way for us to be a blessing. Yes, pagbibigay ay isang nagiging dahilan upang maging daluyan ng biyaya as a channel of blessing. Sabi po sa 2 Korinto 9, 10 hanggang 11, siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at tinapay para sa pagkain ang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi at magpapalago ng bunga ng inyong katuwiran. Ang Diyos ang siyang nangako, mga kapatid. At sa mensahe ng grasya, ang pagbibigay ay hindi pagkawala
kundi pagtatanim, mga kapatid. It's like sowing a seed. At alam naman natin na ang Diyos ang nag-imbento ng nature, na kapag nagtanim ka, ito ay tutubo, ito ay mamumunga, mga kapatid. Sa biyaya o sa mensahe ng grasya, ginagawa tayong daluyan ng pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para maabot yung iba. And imagine, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon at maaabot mo ang mga tao na malayo, remotely, kagaya namin, you are a blessing as we bless each other, mga kapatid. At nakita nyo naman po, kami ay narito to encourage you, mga kapatid, na sa pagsamba sa Panginoon, as we give, it's an act of worship. Narito po ang aming mga detalye, mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay, because our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. We exalt you for who you are and for the things you have done in our lives, Lord. You never ever change. Kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako, na hindi kami nakapagbibigay dahil nais namin na kami ay pagpalain, kundi nakapagbibigay kami because we are blessed already. Salamat po sa pag-aalay ng inyong anak ng kanyang buhay para kami, Panginoon, ay makaranas ng eternal life with you. And right now, as we worship you, Lord, laman ng aming puso ang pagsamba at ito'y ipapakita namin as our expression of our giving. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God! Pinagpalang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Joven po at welcome sa Rhythms of Grace, kung saan pinapadaloy po namin ang grasya ng Panginoon. Kami po yung bandang tumugtog kanina, inyong lingkod. Supposedly si Papa Tani po ang mag-lead ng worship, pero nasanay lang po ang inyong lingkod. Pagpasensyaan nyo na ho. But praise God, napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. At kayo po'y nariyan, kami po'y narito. At ang salita ng Diyos ay ating pakikinggan. Subalit bago po yan, hayaan po ninyo na kami ay hayaan po ninyo na i-adjust ko yung ilaw para medyo pumuti ako ng kaunti. Ayan. Praise God. Ayan, pumuti na ako ng kaunti. Salamat sa Diyos. Tayo pinagpala dahil sa kanyang mga salita at sa mga awitin kanina. Praise the Lord. At binabati natin, syempre, kanina, mainit-init pa, Christ Life Church, Parañaque, 6 years. Looking forward na talaga ako next year, kasi sabi ni Bishop Willie kanina, next year, kasama natin si Pastor Noel. Pastor Noel, kasama natin siya, At sila yung makababalik loobin ng Panginoon. Loobin nawa. And we are so much blessed. Kaya tayo pinagpala ng Panginoon dahil minamahal niya tayo. Amen. Hindi dahil tayo magaling, kundi ang Diyos ay mapagmahal. Pinagindapat tayo ng Panginoon dahil sa Panginoong Hesus. Amen. Kaya binabati natin minsan pa, Pastor Noel, Pastora Michelle, nanonood sila ng replay. Praise God po sa buhay ninyo. Salamat din po, Bishop Willie Laines, Pastora Nanay Ann, yung mga pastor ng Life Giver na kasama namin kanina. Salamat po sa buhay ninyong lahat. At kami nagagalak doon, kami nila Ate Jean, Ate Lay, si Kuya Yanyan, si Kuya Martin, si Ate Nori. Praise God po sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng mga nagiging volunteers at pinagpapala tayo ng Panginoon. Yung mga nanonood sa atin, regular na nanonood, even yung mga last week pa, lagi ko nakakalimutan si Brother Brian Lapido. Salamat kaibigan, kaklase namin ni Laser yan nung high school. Salamat sa buhay mo at sa pag-share ng video. God bless you and your family. Loobin ni Lord, makakadalaw kami dyan. Kanina pa nanonood, si Kuya Martin Balyeras. Thank you for watching. Salamat dyan sa buhay nyo ni Ate Rain. Nag-MC kanina si Ate Rain at si Ate Jean. Glory to God. We were blessed. Nandun kami ni Papa Tirso, si Ate Faith, yung mga bata kasama namin. Bless kami ng Panginoon. Glory to God. Si Ellie.
Thank you for watching. Regards kay Mami Ella mo. Malayo at si Ate Annalyn Malayo. Diyan sa JPC GMA. Regards kay Pastor Joel. Yung mga kasama nyo dyan, ano? Salamat sa buhay ninyo dyan. At salamat, nakasama namin sila nung Sunday sa MOA. Sa concert ni Israel. Praise God. Loobin ng Panginoon, ano? Sige, mga gusto sumama, Bethel. Manonood po kami ng Bethel. Sama po tayo. Bethel Music. Yung kumanta ng All My Life You Have Been Faithful. Yan. Tsaka yung ano ba yung mga sigat nila? Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yes. Yung mga gusto manood, sabihin nyo lang at sama-sama tayo doon. Okay? Praise God. Hallelujah. Sige, batiin pa natin. Sino ba yung mga nanonood? Ang dami nanonood sa atin ngayong hapon. Glory to God. Ayan, si Shem. Thank you for watching. Regards dyan kay Ate Annalyn. Loobin ng Panginoon, mapaganda yung ano nila, no? Yung kanilang mixer. Makapag-upgrade sila ng mixer para match na dun sa speaker nila. Kasi ang ganda ng speaker nila, Pastor Joel eh. Binili niya yon sa grace ng Panginoon, ano? Pinagpala sila. And para mapalitan yung mixer nila, maging match na dun sa speakers, mas gaganda ang tunog nila doon sa kanilang worship hall. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kasi ito si Shem, siya yung sa ano yung sa technical yan sa multimedia. Si Ellie naman, siya yung technician. Siya yung sound engineer. Sound engineer doon, 12 years old or 11. Sound engineer nila, no? Ganyan kumilos ang Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinapaging dapat tayo dahil sa grace ng Panginoon. Dahil mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sige. Ayan, marami nanonood. Yung mga online po, yung mga nanonood po ng replay, you are so much blessed. Bishop Willie Lainez, salamat po. At bago ko malimutan, yung mga nakasama ko po kanina sa kantahan tugtugan, si Papa Tani Hison on keyboards at umawit po siya sa Panginoon. Si Ate Wendy naman at ang aming soloist, si Kuya Noriel Niebres, ang aming direktor, si paring Laser on bass guitars at si Ate Faith naman o si Hipri on drums. Kaya ang Panginoon ay napakabuti sa buhay natin at padadaluyin lamang natin yan. Yan po ang nais ng Diyos. Napayagan natin siya na dumalo ito. Ang Rhythms of Grace po isang banda. Kami po ng aking asawa ay membro ng Christ Life Church Parañaque at naka-under po kami sa The Life Giver Church Worldwide sa Pasig. Kaya mga kapatid, ako po excited na po sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi po ng kanyang mensahero. Ano kaya? Ano kaya ang maganda nating matutunan ngayong araw? Pakinggan po natin. Dahil bago pa man ang lahat, may grasya na. Pakinggan po natin ang mensahero ng Panginoon, ang aming minamahal na tatay, Papa Tirso Joven Sr. Praise God. Praise God. Hallelujah. Purihin ka Yahweh, purihin ka Kristo. Purihin ka Spiritong Banal, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon ngayon, binabati po namin kayo. Kasama pa ngayon sa bagong taon. Kaya maligayang bagong taon sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, sa gitna ng delay, may grasya. Sa gitna ng ating pagkaantala, ating mga pagkakulangan, sa gitna na wala tayong kakayahan, ang grasya ng Diyos ay sapat. Basahin po natin ang ating teksto sa Philippians chapter 1 verse 6. Filipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ito po ay sinabi ni San Pablo nang siya'y nasa bilangguan.
Mga kapatid namin sa Panginoon, minsan pa, magandang gabi na pala sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May mga taong pumasok sa bagong taon na may dalang tuwa. Yun ang naranasan natin. Pero marami rin ang pumasok sa bagong taon na may dalang bigat. Bigat ng mga bagay na hindi natapos. Bigat ng mga planong hindi natuloy. Bigat ng mga panalangin na hindi pa nasasagot. May mga taong nagsasabi, dapat okay na ako ngayon. Dapat tapos na ako sa struggle na ito. Dapat mas maayos na ang buhay ko. Pero ang mensahe ng Diyos ngayong araw na ito ay ito. Hindi man tapos ang kwento mo. Hindi ibig sabihin tapos na ang Diyos sa iyo. Ito ang biyaya para sa mga hindi pa tapos at naguguluhan. May 3 punto ako ngayong hapon na ibabahagi sa inyo. Unang punto, walang hatol sa bagong taon. Walang hatol. Tingnan natin sa Roma 8:1. Ganito ang pagkasabi. Kaya nga, wala nang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Marami ang pumasok sa bagong taon na may dalang konsyensya. May dalang pagsisisi. May dalang tanong sa sarili. Bakit ganito pa ako? May mga taong sinasabi ng mundo, kung hindi ka pa nagbago, talo ka na, talo ka na. Kung hindi mo pa naayos, huli ka na. Yun ang sabi ng mundo. Pero sinasabi ng Diyos, wala nang hatol. Hindi sinabi, kaunti na lang ang hatol. Hindi rin sinabi, may pahinga muna sa hatol. Kundi, wala na. Wala nang hatol. Hindi ka nahatulan. Hindi dahil maayos ka, kundi dahil kay Kristo. Mga kapatid, ang bagong taon ay hindi panibagong pagsubok para sa patunay, para patunayan ang sarili. Ito ay panibagong paalaala na tanggap ka na sa biyaya. Kung may regret ka, kung may failure ka, kung may mga desisyon pinagsisisihan mo, hindi kayo nahatulan ng Diyos. Inaiyahan ka niya sa kanyang grasya. Yan ang unang punto. Yung pangalawang punto, tapat ang Diyos kahit hindi pa tapos ang kwento. Philippians chapter 1 verse 6. Ako'y lubos na naniwala na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay siyang magpapatuloy hanggang sa araw ni Kristo Jesus. May mga taong nagsasabing, nasimulan ko, pero hindi ko natapos. Lumaban ako, pero napagod ako. Naniwala ako, pero nadapa ako.
Pero ang talata ay hindi nagsasabing ang nagsimula kayo ay kayo rin ang tatapos. Ang sinasabi nito, ang Diyos ang nagsimula at ang Diyos ang magtatapos. Hindi ka proyekto na iniwan ng Diyos sa gitna. Hindi ka kwento na sinukuan ng Diyos sa kalagitnaan. Kung may delay sa buhay mo, kung may gap sa mga plano mo, kung may mahinang parang walang laman, kung may mahinang parang walang laman, kung may pahinang parang walang laman, hindi ibig sabihin tapos na ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin lang, nasa gitna ka pa ng kanyang gawa. Mga kapatid, ang biyaya ay hindi lang para sa mga tapos na. Ito ay para sa mga nasa proseso pa. Yan ang pangalawang punto na ibinahagi ko sa inyo. Yung pangatlong punto, sakop ng biyaya ang mga puwang at mga pagkaantala. Sa Kawikaan 16, talatang 9, ang tao ay nagbabalak ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtatakda ng kanyang mga hakbang. Marami sa atin ang may plano na hindi natuloy. May landas na inakala natin doon tayo dadalhin. Pero iba ang naging direksyon. Minsan iniisip natin, nasayang ang oras, na-delay ang buhay ko. Nahuli na ako. Pero ang Diyos ay hindi na sorpresa ng delays mo. Hindi siya nagugulat sa detours mo. Hindi siya nawawala sa gitna ng mga puwang ng buhay mo. Sakop ng biyaya ang hindi mo naintindihan. Sakop ng biyaya ang hindi mo natapos. Sakop ng biyaya ang mga sagot na wala pa. Hindi lahat ng delay ay disiplina. Hindi lahat ng pahinto. Hindi lahat ng paghinto ay pagkatalo. Minsan, ito ay paghanda. Yan mga kapatid ko kay Kristo ang tatlong punto. Ang ating Panginoon ay nasa atin. Ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay dumating na sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang ating buhay ay hindi na ito atin. Ito'y binayaran na ng mahal ng Ama. Binayaran ng ating buhay, kaya tayo nasa Kanya. Naging anak tayo ng Diyos, hindi sa ating kabanalan, hindi sa ating pagsusumikap. Tayo po ngayon ay anak na tayo ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos dahil lang kay Kristo. Na tinapos siyang gawa sa krus. Ang ating buhay ay tinubos na niya. Kaya tayo naging anak ng Diyos sapagkat tinubos ang ating kasalanan. Tayo'y pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya ang ating buhay ay pag-aari na ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo mag-alala sa ano man nangyayari sa ating buhay. Sapagkat kung tinubos ni Jesus ang sangkatauhan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na dumog sa krus ng Kalbaryo, gaano pa ito na ating kakulangan ngayon na hindi tugunin ng ating Panginoon? Hindi tayo dapat mag-alala.
Sapagkat buhay ang ating Panginoon. Ang mensahe ng Diyos ay ang grasya. Grasya na ibinigay na sa atin. Si Jesus, ang grasya. Mga kapatid, kung ikaw ay may pagsisisi sa nakaraan, may kabiguan sa likuran, may tanong sa kasalukuyan, may takot sa inaharap, ito ang mensahe ng biyaya para sa iyo. Walang hatol. Hindi ka nahatulan ng Panginoon sapagkat iniligtas ka na ng Panginoon. Tayong lahat na nakipag-isa kay Kristo, tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas. Tayo ay iniligtas na. Walang hatol. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin? Sakop ka ng kanyang biyaya. Hindi man tapos ang kwento mo, ang Diyos ay tapat na tapusin ang kanyang sinimulan. Ganon katotoo ang ating Panginoon. Ganon ang grasya ng Diyos na dumating sa atin. Hindi tayo iniiwanan. Kung akala natin malayo ang Diyos sa atin, nagkakamali tayo. Kasi ang Diyos hindi lumalayo sa atin. Tayo lang ang lumalayo sa Diyos. Kaya tayo na nagkakaproblema. Pag tayo lumalayo sa Diyos, subalit, ang Diyos ay hindi umaalis sa atin. Siya ang mabuting Diyos. Siya ang Diyos na pumupuno sa ating kakulangan. Siya ang kasagutan sa ating mga problema at pangailangan. Siya ang kasiyahan natin sa ating mga kalungkutan. Hindi siya nagbabago. Mahal na mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Yun ang palagi sinasabi ng Diyos sa atin, mahal kita. Pagkulang ka man, sumablay ka man, tapos ka man, ang Diyos natin ay tapat, kailan pa man. Sapat ang biyaya niya, ibinuhos sa atin, para maranasan natin ang grasya na kanyang ibinigay 2,000 years ago. Kaya ang kailangan lamang natin ngayon, manatili tayo sa grasya ng Diyos. Huwag tayo matatakot, huwag tayo mag-alinlangan. Sa halip, patuloy tayo na magpuri at magpasalamat sa Kanya sapagkat karapat-dapat na pasalamatan natin ang Panginoon. Si Jesus Christ, sapagkat si Jesus Christ ang grasya na ating pinag-aralan. Ang mensahe ng grasya, walang iba kundi si Jesus. May imposible ba sa ating Panginoon? Kung sa atin ay may imposible, sa ating Diyos ay walang imposible. Ang hindi natin magagawa ay magagawa niya pag tayo manatili lamang sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Kaya manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong biyaya para sa mga hindi pa tapos at naguguluhan. Tinuturuan mo kami magtiwala, hindi sa aming progreso, kundi sa iyong katapatan. Ngayong araw na ito, inilalagay namin ang aming mga pagkukulang, mga pagkakaantala, at mga tanong sa iyong mga kamay. At pinipili namin magtiwala sa iyong biyaya sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ama, nagpapasalamat po kami ngayong hapong ito sapagkat ang grasya ng Diyos ay ibinuhos mo naman sa amin. Kami po ay maraming pagkukulang. Kami po ay sablay sa harapan mo. Subalit sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, ang iyong habag-atawa sa amin ay hindi nagkukulang. Tunay na sabi mo,
Sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang sino ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ang aking mga kapatid na nakikinig, nakikipag-isa sa Rhythm of Grace Fellowship, wala kaming maililihim sa iyo. Lahat na nakikinig ngayon sa iyong maminsay, kilala mo. Alam mo kung ano ang kailangan nila. Alam mo, Panginoon, kung sino sila sa iyong harapan. Alam mo kung sila may mga sakit karamdaman. Kung sila may mga pagsubok na dinaranas. At sa pamagitan ng iyong grasya, na 2,000 years ago, ibinigay mo sa amin. Lord, pinanaligan po namin na sa mga sandaling ito, ang iyong grasya ay dumadaloy sa bawat isa sa aking mga kapatid, saan man sila naroon ngayon. Inaangkin po namin na dumadaloy na ang pagpapagaling sapagkat pinagaling mo na kami. Ang pagpapala ay dumadaloy na sapagkat pinagpala mo na kami. Ang iyong grasya ay dumadaloy ngayon sa bawat isa sa amin. Kaya sa pangalan, ng higit sa lahat na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ngayon pa ay dinideklara na namin ang 100% katagumpayan sa fellowship na ito. Sa pag-aral namin ng masanta, sa iyo ang papuri at parangal sa matamis na pangalan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. At magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Purihin ang Panginoon. Binuksan ko kayo po. Walang ibang hangat kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, ako sa iyo ay sasamba. Pagkat Panginoon, dakila ka. Walang makahigit sa'yo. Dakilang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Walang ibang hangat. Walang ibang hangat kundi ika'y parangalan. O aming Diyos, aming Diyos, pinangalan iyong ngalan. Kahit na anong mangyari, kami sa'yo ay sasamba. Panginoon, dakila ka. walang makahigit Walang sa'yo. dakilang pag-ibig mo. Maghari ka, Maghari ka, O Diyos. Maghari ka. Walang makahigit sa'yo, Panginoon. walang
walang ibang hanggan, walang ibang hanggan, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, ako sa'yo'y sasamba. Pagkat Panginoon, nagilang ka. Walang makaigit sa'yo. Dakilang pag-ibig mo. Oh, maghari ka. Maghari ka. Oh, Diyos. Maghari ka. Maghari ka. Oh, Diyos. Maghari ka, Jesus. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siya nagmamahal sa atin bilang isang tunay na magulang. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Anak na siyang nabuhay, namatay, na katlong araw na buhay magmuli, Panginoong Hesus. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na siyang ating kapiling araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Kung ika'y pagod at naguguluhan, at ang iyong kalooban ay pinanghihinaan, ang mawalan ng pananampalataya, ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong pag-aalala. Kahit di mo makita ang liwanag sa daan, tiwala lang sa Kanyang kapangyarihan. Sa Diyos walang imposible. Lahat ay pwedeng mangyari. Hindi man umayon ang lahat ng hangarin. May plano ang Diyos na mas makabubuti para sa atin. Kung ang buhay mo'y puno ng pagsubok at ang isip mo'y puno ng pangamba, manalig ka sa Diyos na tapat at mauwain. Sa Kanyang pag-ibig ang takot mo'y papawiin. Huwag kang mangamba, may Diyos na makapangyarihan. Lahat ng bagay ay Kanyang pinagmamahalaan. Hindi man umayon sa iyong inaasahan, magtiwala ka lang, magtiwala ka lang.
walang imposible, lahat ay pwedeng mangyari. Hindi man umayon ang lahat ng hangarin, may plano ang Diyos na mas makabubuti. Sa Diyos walang imposible, lahat ay pwedeng mangyari. Hindi man umayon ang lahat ng hangarin, may plano ang Diyos na mas makabubuti para sa atin. Sa Diyos walang imposible, sa Diyos walang imposible. God bless us all and see you next Sunday.